Inanunsyo na ang petsa kung kailan muling magbabalik ang Hunter x Hunter. Ito ay sa October 7, 2024. Matatandaan na noong Marso ngayong taon, nag-post muli sa kanyang X account ang manggaka ng kwento na si Yoshihiro Togashi nang muli niyang pagpapatuloy sa pagguhit ng mga bagong kabanata ng kwento. Mula sa araw na ito hanggang ngayon, nakatapos na siya ng halos 18 kabanata. Kaya malaki ang tsansa na magdadagdag muli si Togashi ng 20 kabanata ng kwento sa kanyang muling pagbabalik. Ang balita ng muling pag-publish ng mga bagong chapters ng Hunter x Hunter ay halos kasabay ng anunsyo ng paglabas ng Volume 38 ng kwento. Kung hindi kayo pamilyar, ang volume ay isang buong libro na naglalaman ng compilation ng mga chapters ng isang manga. Kaya sa Volume 38 ng Hunter x Hunter, itatampok ang chapter 391 hanggang chapter 400 ng kwento. Ayon sa announcement, September 4 ilalabas ang pinakabagong volume ng Hunter x Hunter at lagpas isang buwan matapos ang petsang ito ay ilalabas naman ang mga pinakabagong kabanata ng kwento mula sa chapter 401. Matatandaan na October din sa taong 2022 naman muling bumalik ang Hunter x Hunter sa manga. Umabot ito hanggang Desyembre ng parehong taon. Sa madaling salita, kung babalik ang Hunter x Hunter sa unang linggo ng October para maglathala ng chapters kada linggo, maaaring busog na busog tayong mga tagahanga ng kwento hanggang Marso ng 2025. Ang magandang balita pa dito, hindi pa tapos si Togashi sa paggawa ng mga bagong kabanata, kaya maaaring hindi lamang 6 na buwan ang itatagal ng mga bagong kabanata ng kwento. Posibleng tapusin na niya ang Succession Contest at ipagpatuloy ang Dark Continent Arc sa pamamagitan ng mga bagong kabanata. Marami tayong dapat abangan sa mga ilalabas na bagong chapters ng Hunter x Hunter. Ang pinakauna dyan ay kung ano ang mangyayari kay Kurapika habang nasa kalagitnaan ng Succession Contest. Si Kurapika ang tumatayong guardian ng ika-14 na prinsesa ng Kake na si Wobble. Dulot ng matinding kagustuhan niyang protektahan ng sanggol mula sa mga kapatid ditong prinsipe, isinakripisyo ni Kurapika ang pagiging sikreto ng abilidad ng kanyang mga kadena. Ang klase ng Nen na meron siya at ang kanyang mismong buhay dahil sa labis na paggamit ng Emperor Time. Ang mga sakripisyong ito ay nangyari na bago pa man magawa ni Kurapika ang pinakalayunin niya sa barko. Ito ang makaharap ang ika-4 na prinsipe ng Kake na si Chirnik upang kuhain dito ang mga ninakaw na pulang mata ng lahi ng mga kurta. Si Chirnik ay isang flash collector kaya siguradong hindi niya ibibigay basta-basta ang kanyang mga koleksyon kay Kurapika, pangyayaring maaaring magdulot sa pagtutuos ng dalawa. Kahit mas matagal at mas malawak ang kaalaman ni Kurapika sa paggamit ng Nen, walang dudang mahihirapan siya sa pakikipaglaban kay Chirnik sapagkat kabilang ang prinsipe sa mga pinakamakapangyarihang karakter ng kwento. Nagtataglay siya ng pambihirang galing sa paggamit ng Nen, 2 Nen Beast at isang napakamapanganib na Nen ability. Dapat nating abangan ang pagkikita ni Kurapika at Chirnik dahil pwedeng maisama na ito sa mga kabanatang ilalabas ni Togashi sa mga susunod na linggo. Ang pangalawang pangyayari na dapat abangan sa mga bagong chapters ay kung sino sa mga miyembro ng Phantom Troop ang makakahanap kay Hisoka. Kasalukuyang hiwa-hiwalay ngayon ng Spiders dahil nagpapaunahan sila sa paghahanap sa Hunter. Pinili nila Finks, Nobunaga at Feta na magsama-sama. Nakipagtulungan sila sa mga mafia ng Kakin pero ang hindi nila alam, tinaraidor sila ng Shia family sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ito ng access kay Hisoka patungong Tier 1. Ang lugar ng barko na mas mahirap papuntahan para sa Phantom Troop. Ibig sabihin, maghahanap sa wala ang Spiders sa mas mababang palapag kung nasaan sila, habang naiipit ang kanilang grupo sa digmaan ng pamilya ng mafia. Pangyayaring maaaring magresulta sa pagkabawas ng kanilang mga miyembro bago pa man nila harapin si Hisoka. Ang pangatlong tagpo na dapat nating abangan sa mga susunod na kabanata ay kung nasaan na ngayon sila Jing Freaks. Ang magaling na Hunter ang bumibida ngayon sa Dark Continent Arc at matapos niya makuha ang number 2 spot o ang pamumuno ng expedition team ni Beyond habang nakahiwalay pa ang leader sa grupo. Hindi na muli ipinasilip ng kwento sila Jing at ang kanyang mga kasama. Dapat nating abangan kung ipapakita man lamang ba sa atin ng mga bagong kabanata ang kasalukuyang sitwasyon nila Jing sapagkat siguradong madaming taga-suporta ang masisiyahang makita ang pakikipagpatalinuhan ni Jing kay Pareston, kung ano ang abilities ng mga miyembrong kasama nila at kung ano ang plano ng grupo para makapunta sa Dark Continent kasama ang leader nilang si Beyond. Napakasayang isipin na sa mga nakaraan nating video, puro tayo teorya, pagbabalik tanaw at mas malalim na paliwanag ukol sa Hunter x Hunter. Pero ngayon,
Pinag-uusapan na natin kung ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na kabanata dahil sigurado na tayong babalik ang Hunter x Hunter at ipagpapatuloy ni Togashi ang kwento. Sana marami pang kabanata ang matapos si Togashi. Sana ibigyan pa siya ng mas malakas na kalusugan at sana'y matapos niya ang kwento hanggang tayo ay nabubuhay. Magkita-kita tayo sa October 7 para salubungan ng muling pagbabalik ng kwentong minahal nating lahat. Ito ang nag-iisang Hunter x Hunter.